average ng ito at saka ito. Hindi kasama yung total ha. Kasi ito lang naman ang kinuha natin average. Then enter. Ngayon, nakakuha ako yung kanina, automatic pagkagawa ng una, diretso. Yun naman ang kagandahan pagka meron ka ng format as table. Pero pagka hindi pa siya naka-format as table, pag nakagawa ka ng isa, okay, so dito tayo. Tingnan mo na dito. Nakagawa ako ng formula nito. So hindi ko na uulitin yung formula dito kasi since ang formula dito is parehas lang siya ng pattern hanggang dun sa mga susunod na rows. So mula dito, nakikita niyo po yung maliit na dot dyan sa corner ito. So itatapat mo lang yung mouse mo dyan, nagbabago, nagiging cross sign siya na manipis. I-click nyo lang po yan and hilain niyo hanggang pababa. Bahala na siyang magkopya. So dito sum ng B3 hanggang E3. Ito ay B3 hanggang E3. So isa-sum nito. Dito naman sum ng B4 at saka E4. So click and drag lang natin, hindi natin kailangan ulitin. Okay? So mula dito, click and drag. Ito namang average, click and drag. So kung meron ka ng formula, hindi mo na kailangan ulitin. Or, kung hirap ka dun sa click and drag, ito siya, Control C. Copy. Pagdating dito, i-highlight mo to, o select mo to, Control V, ibig sabihin paste. I-paste niya rin doon. Pero hindi niya pinaste yung pinanda eh. Ang kinopya niya is yung formula, pinaste niya dito. So, ang formula dito, ginaya niya rin yung formula dito. Binago lang niya kasi nasa pangalawang ano na tayo, so number 4 na. Yung dito is number 3. Ito ay row number 4, row number 5, kaya B5, E5. Ito naman is B6 hanggang E6. So, yung colon is, tatandaan nyo ha, ang ibig sabihin niyan is B6 to E6. Mula B6 hanggang E6. So, tanong, sir, what if ang kukunin ko lang na average is selected part of the row? So, for example, meron akong kukunin average. Ang kukunin ko lang na average is ito. Yang naka-ilaw. Okay? So, pwede pa rin. So, equals average. Okay? Since magkadugtong itong dalawa, pwede mo na silang i-select ng sabay. So, pagka magsiselect ka ng another cell, pindutin mo yung control. Habang naka-hold yung control, saka mo i-click yung another cell. So, ano ibig sabihin yan? Kukunin mo ang average ng B6 hanggang C6 at, so yung comma, ibig sabihin niyan is and. So, at yung E6. Okay, so pansinin nyo ha, may comma yan. So, ibig sabihin ng comma, and. Okay? So, ibig sabihin, tatlo lang dyan. Kasi mula B6 hanggang C6, dalawang value lang yan. So, pangatlo yung E6. Pag okay na, then press enter. Yan yung average natin. Okay? But since ang gusto ko yung paggawa is yung average nitong apat na to, so ngayon dito naman is ilayin ko lang yan. So kinuha niya yung average nito. Actually sa pag-check, mati-check nyo kung tama. Pag sinilit nyo po yan, pansinin nyo sa baba, meron na siyang nakalagay. Ang average ng sinilit ko na apat na numbers na yan is, nakikita nyo sa baba? Dito. Okay? Nandito. Ang nakaselect kanina, let's say ito. 125. Okay? So, 125. Ang count, ibig sabihin binilang niya. Ibig sabihin ng count, 1, 2, 3, 4. Ang sum is inad nito 500. Kaya dito pa lang, pag select mo pa lang, makikita mo na kung tama ang formula. Kasi nasa baba na siya. Okay.
Okay? Opo. Malinaw? So, halimbawa, gusto ko lang makita, mabilisan, ilan lahat ito, ang total nito, makikita ko na agad. Ang sum niya is 1,100. Lahat yan. Ang count niya is 16 kasi 16. 4 at saka 4 din, 4 by 4, 16. Ang average niya, pag tinotal mo lahat yan, i-divide mo by 16, ang average mo is 68.75. So, minsan pag mabilisan lang, quick glance lang, pwede mo lang i-select yun. Or kung meron kang, let's say ito, i-select ko to, then control para may iba kang i-select. So, ito, naka-selected na to, average nila is 55. Ang count niya ay 8 dahil apat dito, apat dito. Ang sum, pag tinotal mo lahat yan, is 440. Okay? Madali lang, di ba? Easy lang. Yes, sir. Ay, Okay. Now, dito tayo sa formatting. So, magpo-format tayo ngayon. Yung ginawa nyo kanina, ito yung ginawa natin, di ba? Okay? Mag-add kayo ng sheet. Kopyahin nyo yung kaninang ginawa natin. Ano ba yun? Kopyahin nyo yung kaninang ginawa natin. Hanggang sa 4th quarter lang. Okay? Hanggang sa 4th quarter. Then, i-paste nyo doon sa kopyahin nyo siya, tapos i-paste nyo doon sa panibagong sheet. Ang i-paste po ninyo ay yung value lang, right click, value. Hindi nyo i-paste ng Ctrl V ha. Right click, then value. Yung value lang. Okay, para hindi kasama yung format. Tapos mag-adjust muna tayo para kita lahat. Okay? Asang value? Okay. So, Yes, sir. ulitin ko ha. Tanggalin ko to. Para hindi kayo dito. Tanggalin mo na ako. So, ito yung ginawa natin, di ba? Yes, sir. Kanina. So, mag-add kayo ng another sheet muna. Ito. Okay? Ay, Sa akin, sheet number 7 kasi nag-add ako kanina, umabot ng 6, dinilit ko. So, continuous yung series ng 6 sheet. Balikan mo yung ginawa mo kanina, yung ginawa natin kanina. I-select nyo hanggang 4th quarter lang. Yes, hanggang 4th quarter lang. Then, Control C. Okay, Control C. Then, punta kayo sa yung blanco na sheet na ginawa ninyo. Panibagong sheet, di ba? Doon sa taas, okay? Right click, then hanapin nyo itong values. Para hindi niya isama yung mga formatting natin, yung column, ay yung borders, yung kulay, okay? Tapos, okay. i-resize ko natin. Paste. Okay? Kaya kung pinapagawa sa inyo dyan, yan para nasasanay kayo sa pag-copy and paste. Okay na Na po. yung value lang ang kailangan natin. Copy paste, drag hanggang 4th quarter. And then, and 4th quarter, yes. And then Control C. Right click. Napunta ka dito muna sa sheet. Right click. Dito lang yung ano mo. Yan. Yan. Tapos right click. Huwag mo tanggalin. Right click. Dito yan. Sa paste 1. Yan. Okay. Click. Click. Huwag ka matakot. Iba yung ano. Huwag na. Click mo na sa labas. Click mo na sa labas. Yan. Lakihan mo. Liit na sa mga. Kasi nag-copy paste lang tayo doon. Okay. So, itry natin yung formatting naman na yung mga sa alignment. Okay. So, para maipakita ko sa inyo, ito lalakyan ko to para makita nyo. Yan. Okay, lakihan natin. Tapos dito naman, okay, lakihan din natin. Para makita natin to. Okay.
ko ha. Nilakihan ko yung length, yung lapad ng column. Yan. Nilakihan ko yung lapad ng column. Nilakihan ko rin yung height ng row. Yan. So, naging ganyan na. Okay? Malinaw? Paano yun, sir? Sulitin ko ha. Hindi ko nakita. Yan. So yan, nailagay na natin, di ba, kanina? Opo. Ngayon, lalagyan ko yung columns. Okay. So, medyo Ay, mababal. letter pala ang Okay? dyan. Yung dito naman, yung rows naman, lalagyan ko rin. Yan. So, di ba? Ang laki na ng mga rows at saka columns. Ha? Yung Paano magpalaki? yun, may mali. So, pansinin nyo anong ginagawa ko. Ang lalagyan ko is yung columns. Saan ako nag-select? Sa letters, kasi columns. Di ba? Yan, kami ng gas. Yung dito naman, saan ako nag-select? Sa numbers. Pag dito, hindi siya sasabay lahat. So, sa numbers, then sa kanyo ngayon, lalagyan. Yan. Okay? Okay, so ready na? Okay, so dito muna. Dito muna tumingin. So dito muna tumingin. Ang default na alignment natin is nasa ganyan yung itsura. So kung ito yung cell natin, kung ito yung cell natin, ito yung cell. Okay? Yan yung cell A2. Pag nagsulat ka dyan dito sa baba, mapupunta yung text natin. Okay? Ano po yan? Pansinin nyo ang fruits. Ano po yan? So, dito sa baba. So, pwede, may mga iba't ibang alignment tayo pwedeng gawin. Pwedeng dito siya mapunta. Pwede din dito siya mapunta. Pwede din dito siya mapunta. Pwede din dito. Pwede dito. Pwede din dito sa gitna. Okay? So, ito yan. Itong pinag-usapan natin ha, yung cell na to. Okay? So, ilan ang alignments na pwede kong ilagay dyan? 7. Pero by default, ito yung default natin Ayan. na alignment. Okay? So, ipapaliwanag natin yan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasaan yung pang 7? Wala dyan, di ba? Pero mahanap natin yan. Okay. So, unahin ko muna yung alignment na to sa taas. Itong alignment na to is top. Okay? Tapos, middle, then bottom. Table ka dyan. Walang table. So, sa ngayon, nasaan tayo? Sa bottom tayo, di ba? So, pagka sinilect ko yung top, okay? Nasa taas siya ngayon. Pag sinilect ko yung middle, nasa middle siya. Diba? By default, nasa bottom siya. Okay? Ito naman, nasa baba, alignment. Ito naman yung left. So, by default, nasa left tayo. Meron siyang center. And meron siyang right. Okay. So, paano ko ilalagay ko sa gitna? Ito, dito. So, unang muna, ilagay mo muna siya sa, so, unahin mo natin yung kanina, ha? Balik natin. Ilagay mo muna siya sa center. Naka-center na siya. Saka mo siya ngayon iangat. So, middle. Yan. So, ganun na ang paglagay sa gitna. Okay? So, kailangan pwede mong i-mix yung dalawa. Malinaw? Pwede rin ilagay mo dito sa top. Okay? So, hanggang siyam yan. Pwede dito, o pwede rin siyang dito banda. So, pwede mo ilagay sa top.
Pero nasa center alignment siya. Nasa top lang, nasa taas. Ano na to? Okay? Malinaw? So for example, nagawa ko na to. So magmano-mano pa ba ako dito? Hindi na. Diba? Pwede ko kopyahin to. Control C. Then ito, ipipaste ko dyan. Iselect ko muna yan. Right click. Then yung format niya. Yan. Ulitin ko ha. Na-format ko na yung isa. Na-format ko na to. I-apply ko siya dito ng sabay. So mula dito, kopyahin ko siya. Then, pagka-kopya, dito ko siya i-paste. Pero ang paste ko dyan, hindi yung value. Otherwise, magiging fruits lahat to. Ang kailangan mo lang is yung format. So, habang nakaselect yan, yung mouse ko, tatapat ko dyan sa nakaselect. Then, hanapin mo yung formatting. Or, meron pang mas mabilis pala dyan. So, while ito, nakaselect, skip ko muna. Okay? Yan. Pwede mong gamitin to. Format, painter. I-click mo siya, then i-brush mo lang siya dito. Naalala niyo sa Word? Diba meron na yan? Pwede pa rin gamitin dyan. Ano yung format? Okay? Sige, kaya gumawa. Ako nag-ano. Tapos na? Pero na po gawin. Nakulong ko. Ilagay mo muna. Pag nilagay mo to, pulo mo na to. Tapos pulo mo to. Yan, dahil lalaki na ito. Gusto mo bagyan ka na dyan. Yan. Di ba? Bilis. Tapos gawin mo rin. Kakasin mo yun. Kunin mo yung bawat. Kunin mo itong bawat na dito. Kung ano gusto mong gawin dito. Ah, Di ba? Bilis, di ba? thank you, sir. Una-una, click mo muna yung fruits kasi yan ang gagawin mo, di ba? So, hindi ka magka-copy. Galamin naman ang brush. Di ba nalalaro mo na? Kung brush ang gagamitin mo, then, nakopya mo na. Ano? Yung brush mo dito. Ano yung kakape? Yan. Saan O, ang kakapihin natin? pwede yung copy and paste. So, itong fruits, kopyahin mo. Tapos, yan. Right click. Tapos, yan. Okay. So, walin mo sa dalawang supportable kayo gawin. Okay? Malinaw na? Okay na. So, dito naman tayo. So, makinig. Attention. Okay. Dito naman tayo. So, kung yung halimbawa, sabay. So, pwedeng sabay or isahan na. Katulad nitong apple, mango, and orange, at saka pineapple. So, pwedeng sabay na. So, habang nakaselect silang apat, pwedeng mo sabay-sabay gawa ng format. Nagawa. Okay. So, pwede ko siyang gawing bold. Then, palalakihan ko. So, pansinin nyo, sabay-sabay. Diba kasi, nakaselect silang Lahat. apat. Okay? Then, pwede ko siyang ilagay sa middle. Yan. Okay? So, pwede rin sabay. So, not necessarily na isang muna, tapos mag-okay. So, parang ano lang yun, nag-test ka lang muna, halimbawa, kasi bakit ko itinuloy mo kanina? Eh,
Example, nag-add ka ulit ng panibagong table. Gusto mong gayahin yung format na to dito sa taas. Copy mo lang, i-apply mo doon sa cell na bago. Okay? Okay, next. Meron tayo tinatawag na series. So, merong autofill na base doon sa pattern na ginawa natin. So, pasilin niyo yung ginawa natin kanina. 30, 60, 90, 120. Di ba may pattern siya? 30, di ba? 30, 20, 40, 60, 80. 10, 20, 30, 40, 50, ito by 50 naman to. Sa Excel, pwede niya ma-detect yung pattern. Maglagay ka lang ng dalawang value, pwede siya na magtuloy. So, for example, wala ito. Okay? So, yung 30-60, anong kasunod dapat dito? 90. Habang nakaselect yan, dito ulit tayo. Hilahin mo hanggang dyan. Siya na maglalagay. Pag hinabaan mo pa, itutuloy pa rin niya yan. Diba? So, may auto series na siya ng ilalagay. Depende sa pattern na detect niya. Ganun din po dito, of course. So, pwedeng sabay yan. Pwedeng sabay na. Okay? So, pagka meron kayong ilalagay, halimbawa may binigay sa inyo, tingnan nyo muna, naka-pattern pala to. Hindi maglagay ka lang ng dalawang value, hilahin mo na siya, bahala na si Excel maglagay ng series niya. Okay? So, katulad po ng numbering. So, ang numbering, for example, ibaba ko ha. So, yung series number, 1, then 2. Yan. So, let's say hanggang 20. Hindi mo na kailangan i-type hanggang 20. So, maglagay ka lang ng 1 at saka 2. Then, hilahin mo lang dito hanggang makarating ka sa 20. Yan. Okay? So, hindi na kailangan mano-mano magka-type. Pag may pattern. Okay? Yan ang lagi nyo isipin pangandaan. Okay? So, no need na pag mahaba, so hindi na kailangan i-type mano-mano. Okay? Madali lang. Sige, gayahin nyo nga, gawin nyo nga. Maglagay kayo ng 1 at saka 2, tapos hilahin nyo po. Pag sumobra, ibalik nyo na. Pag sumobra masyado, halimbawa, sumobra, nabitawan mo, walang problema. Kung hanggang 20 lang, itanggalin mo yung sobra, delete. Yan. Okay? Gusto nyo i-try yung ABC, lagay nyo ABC. Equals B3 plus C3 equals BC3. Okay? So may pattern, pwede niyang gayahin yan. Okay? Okay na? So next. Meron din tayong tinatawag na yung alignment ng ating text. So pwede siyang, di ba may makikita kayo sa mga minsan sa trading card o kaya sa sports na tally sheet na ang ating column okay. So dito mo lang makinig. Meron tayong yung orientation ng text. So, pwedeng ang text mo ay pag ganito. Pwedeng ang text mo ay pag ganyan. Pwedeng ang text mo ay pag ganon. So, halimbawa, yan ay A, B, C. Ito naman ay A, B, C. Para siyang pa-take off. Pwedeng A, B, C. O pwedeng A,
B, C. Okay? Or pwede rin pa-opposite, pababa. Okay? So, maraming rotation ang pwede mong gawin sa iyong orientation. So, for example, itong sulat ako dito ha. Okay. Let's say January. Okay. Itong January, pwede ko siyang i-rotate yung orientation ng text natin. Pwede ganito, pwede ganyan, pwede rin yung ABC na ganyan, pwede ganito. So, try natin. Unang-una is ito. So, yan ang itsura niya. Okay? Yung iba naman, pwedeng pa-opposite. Okay? Pwede rin vertical text. So, hindi mo makikita na ganyan, kailangan mong Sa home. adjust yung para makita mo yung January. Pwede rin yung January na pa ganyan. Okay? So, meron din ganito. January na pa ganyan. Pwede rin opposite. Ito. Okay? Saan ginagamit yung mga ganyan? Let's say sa A4 natin, masyadong marami na akong columns dito. And yung mga values ko dito is mga numbers lang naman. So, pwede mong i-compress, tapos i-diagonal mo yung katulad nito. So, pwede kong i-compress to ng ganyan. Pero since hindi na mabasa to, pwede ko siyang gawin ganito. Para readable pa rin siya. Diba? Yung nga lang, kailangan mataas yung height ng row natin. Kasi kung maiksi lang yan na ganito, hindi mo mabasa pag ganito. Diba? So, kailangan mo i-adjust. Okay? Sige, try niyo yung ano, yung ito. Orientation ng text. Kuha na. Tapos, adjust na lang. Oo, mag-adjust na lang tayo. Adjust ko lang. So, pwede ba siyang merong specific na angle? Hindi yung tulad ng 45 degrees. Pwede. Diba? Dito ako magta-try ha. Ibabalik ko muna ito sa default. Okay? So, kung ang ano natin kanina, yung text natin kanina is ganito. So, pwede mo siyang i-adjust na specific na angle. Paano? Habang nakaselect yan, doon pa rin sa home alignment. Okay? Kasi ito siya, dito ka lang pwede mamili. Pero, pwede kang, pag-click mo dito, pwede kang mag-adjust dito. So, pansinin nyo gano'ng karami yung angles na pwede mong gamitin. Pwede kang magsimula dito, 75 degrees. Merong 60 ata to. Merong 45 degrees. So, yung kanina, 45 degrees yung nandito sa taas kanina. Okay? Merong pababa naman. Okay? Then, once may napili ka na, then, i-click mo lang yung okay. Yun na yun siya. Okay? Malinaw? Saan ka? Ito. Okay. Next. Dito tayo sa ating, let's say may mahaba tayo na isulat at hanggang dyan lang talaga. Let's say nagsusulat ako dito ng mga pangalan. Okay? So, let's say, Pedro, Juan, Jose. Okay. Meron isang pangalan dyan na napakahaba. Okay? So, merong pangalan dyan na mahaba. Pero gusto mong, ayaw mong i-adjust yung column natin.
Ang gusto mo, yung text ang mag-a-adjust mismo. Na ayaw mong lumagpas siya dito. So, meron siyang alignment. May shrink tayong pwedeng gamitin dyan. Okay. So, ano pinagkaiba ng wrap text? Ang wrap text is ibababa niya, puputulin niya. Ang shrink naman is i-shrink niya yung text natin. Pilitan niya. Pero, Font size. pag chinek mo yung size niya, 11 pa rin yan. Ito naman, 11 pa rin. Bakit? Ang ginamit lang dito is shrink. Anong pagkakaiba nung wrap? Nag-wrap pa siya? Yan, wrap text. So, ganito yung sabihin ng wrap. Ibig sabihin, binababa niya. Kaso, gagalaw yung height naman ng ating row. Ito naman is shrink, i-squeeze niya, i-resize niya. Pero hindi ibig sabihin yan ay lumiit yung font size mo. Okay? Kasi pag in-adjust mo naman yan, babalik siya dyan, mag-adjust siya. Pantay na sila. Pero pag kanilitan ko, doon mo na makikita na ibang format dito, iba naman ang format na pangalawa. Okay? Ano ginawa? So, saan nakuha yun? Dito Sa yun alignment. Sa alignment. So, yan. Wrap Shrink. text at saka shrink to fit. Okay? Valentine's Day. Pag mag-merge tayo, let's say ito, i-merge ko itong dalawa. Para si Pedro, yung pangalan niya dito sa dalawang to. So, dito mo na gagamitin yung merge cells. All may shortcut na dito nakalagay ito. Merge. Uy, akin lang yun. Okay? Yan yung Hindi, akin. merge. Hindi ka na nun. Nagkaya ko sa Ibig sabihin, pinagsama niya yung yung dalawang cell. Pwede ka mag-merge ng maraming cells. Pwede. So, let's say, i-merge ko to hanggang dito. So, mag-merge muna, then merge ulit. So, nakadalawang click ako. Okay? Tingin ko ha? So, naka-merge itong dalawa, di ba? Pag ito naman, gawin kong 4. So, pag-click ko sa merge, i-merge muna niya. Pag-click ko ulit, ibabalik niya sa merge. Okay, so yan yung gamit niya. Next, ito yung wrap text, shortcut lang to. Nandito pa rin siya sa alignment. Next, ano itong dalawang to? Ito yung indent. I-move niya yan. Saan tayo naka-align? Sa left. Gusto mong i-move ng konti doon na hindi ka maglalagay ng space. Kasi paano kung marami ka nang nailista? Gusto mong ilayo yung pangalan dito sa linya. So, pwede yun. So, itong mga pangalan na to, pwede mong i-push. Okay? So, pag ganun yung kasi gusto mong i-push doon sa kanan, so, ito ang isi-select natin. So, isang click, lumayo siya ng konti. Pero walang space dyan. Okay? Walang space yan, ha? Pag isang click ulit, yan. So, may 2 units na siyang parang space dyan. Pero, wala pong nakalagay na space dito. Okay? Indent lang po ang ginamit dyan. Malinaw? Pag ibabalik natin, is balik na na yan. Pag isa pa, dikit na siya ulit sa ating linya dito. Okay? Malinaw? Clear na po tayo? Okay. So, dito naman sa ating decimal. So, let's say ito, ginawa natin dollar. Okay, nandyan, dollar siya. Lagyan ko lang ito ng konti. So, yung sa dollar sign natin, ay yung dollar value natin, puro zero yan. Kung gusto mo ng 3 decimal places, or decimal value, pwede mo siyang i-adjust dito. Okay? So, mag-adjust siya ng, mag-increase siya ng 3 decimal value. Kasi halimbawa, kung 2 decimal value lang, for example, itong si 30, kung ang nilagay ko dyan is 30
875. So, ang ilalabas niya is 30.88. Kasi niround off niya. Kasi dalawang decimal lang yan. Pero kung gusto mong makita yung saktong value niya, is pag nag-increase tayo ng decimal value, okay, increase, makikita mo, 0.875 pala yan. Yun ang saktong value niya. Pero yung kanina, pag dalawang decimal lang, 88. Pero dito, dyan mo makikita yung saktong value niya. Pero since naka 2 decimal lang tayo dito, niround off niya. Okay? So, ginawa niya 88. Kasi dalawa lang ang i-appear dito. Pero pag itong gamitin, Okay. So, dito lang po yung pag-increase ng at pag-decrease ng decimal value. Okay. So, kunin natin yung ibalik ko siya sa 30. Kunin natin itong mga functions na madalas ginagamit. Kanina, ginamit natin yung average. At saka meron din sum. Meron din maximum. So, tanggalin ko to. Okay? So, lagyan ko ng max. At saka dito is minimum. Okay. So, kukunin ko yung maximum nito. So, ganun pa rin. Equals. Tapos, maximum or max. Then, ito sila. Then, enter. So, bakit 120? Kasi ang maximum, pinakamalaking value dyan sa apat na to ay 120. Yung minimum naman, okay, equals minimum, tab, then hanggang dito lang. So, anong dapat result niya? 30 kasi yan ang pinaka-minimum. Pag pinago ko to, ginawa kong 300. So, ang maximum ngayon ay magiging 300 din. Ang minimum mo ngayon ay, alin? 60. So, nagbabago din yan. So, pinalitan ko to automatic. Nagbabago na dito. Hindi mo na kailangan balikan yung formula. So, dun sa functions natin, meron din dito. So, ito ay sama ko to. Ito yung sum. Meron tayong max. So, since nakuha ko na yung maximum nito, pwede ko nang i-click and drag para bahala na siya sa susunod ng mga values. Okay? ano yun, sir? So, ulitin natin. Function. Okay? Kasi may mga function tayo dito na quick options. So, ito, kukunin ko yung maximum ng apat na to dito ko ilalagay. Sa max. So, sa max. So, dito, then, max. Bakit wala akong ganun? So, since nakuha na natin ang maximum nito, i-click and drag mo na lang. Para siya lang pahalang maglagay doon sa remaining values. So, paano kuhanin pa sa minimum? Applicable ba na dito lang ako maglagay? Sir, wala lagi akong ganun, sir, oh. So, pag naglagay ka ng minimum, Wala akong pansin nyo, minimum. sinasama nyo yung adjacent dito. Okay? So, pag ganyan, ang gagawin ninyo Ay, is ito na kayo pala. sa Ito na, sorry. max na Garay. formula. Ay, sorry, minimum pala yan. So, Yeah. minimum na formula. Ba't nawala? Then, sa Kasi akin, nga, Ito. Hindi. Eh, Kasi nakaselect ka. Then, click and drag ulit. Isa lang select. Okay? Ayan na nga. So, sino yung walang ganito? Si Max daw. Puta. Lahat naman yan meron, di ba? Pag wala, Ayan. ibig sabihin, Peke yung lahat. peke ang lahat. Ha? Ito, meron na po, sir. Hindi ang peki. Okay? Ano yun? So next, dito tayo sa sorting. So meron tayong sorting. Pwede ko ba siyang i-arrange ng alphabetical? Pwede.
Pero naka-arrange na siya eh. Apple, mango, orange, pineapple. So yan yung alphabetical niya. Pwede mong i-invert? Yes, pwede rin. So pag mag-invert ka, kailangan kasama yung values. Ito tatandaan nyo ha. Pag magsusorting kayo, dapat kasama ang value. Kasi pag ito lang isusort,